Mayor, ito ho ngayong ano no, ito ngayong sitwasyon ng nabanggit niyo nga po na korupsyon na nangyayari kasi nga sabi ho ninyo hindi pa ho pinamimigay yung mga ninakaw nilang pera. Sa ngayon po gusto ko lang kumustahin ito pong konstruksyon diyan po sa daan papunta po ng Baguio, ito pong paglalagay ng mga nets paligid po ng Cannon Road para po sa maayos na daloy po ng ating mga motorista. So far po, kumusta ang inyo pong report na tinanggap sa inyong mga sa inyong mga contact sa DPWH po? Kumusta na po ang project na ito, sir? Well, alam mo, Sir Ted, last year, naglabas sila nag-announce sila na wala nang hininto na lahat ang Rocknetic project. Pero ito nga na, may ongoing na Rocknetic project ngayon dito sa Panulit, sa Quezon Road. Pero ano naman, isipin mo, yung bawat square meters niyan is nasa nasa detailed unit price analysis yan, nasa contract. Mm-mm. Every square square meter ho yan, 25,000 pesos. Mhm. When in fact, ang talagang cost po niyan is kung dalawang klase ho yan kasi, ito po yung active at yung passive. Yung active po, ito yung rack screen. Yung active po, ito yung merong stud. Ito yung may mahabang pole Mm-mm. na itutusok. Oo, may stud. Mm-mm. Ang cost po niyan, mga 4,300. Pero kung rack screen lang, mga 2,000 to 300 lang. Pero isipin nyo, laki ng is 25,000 pesos. So, ibig sabihin niya, sa bawat square meter, ang kinikita nyo, almost mga 15,000 pesos. Grabe ho talaga. Ilang yan? Ilang thousands and thousands of square meters po ang ginawa yan. Nagsibagsakan na nga ho yung ibang rock netting na ginawa ho rito. Pero walang nag-imbestiga. Nakakalungkot nga ho walang nag-imbestiga, walang nagre-raise ng issue. So, ibig sabihin ho, yung bumagsak, pera ng bayan yun, pero wala nagsasalita. Nakakalungkot niya. 25,000 per square meter yung halaga per declare dito po sa contract ng DPWH pero ang actual niyang halaga lamang ay 4,300. Yun po yun. Kung paano yan, active, yung active na type po yan. Pero yung passive na type, yung rack screen lang na walang squad. Mhm. Paano yan, mga 2,000 to 300 na. 2,000 to According 3,000. to paano yan, according to paano yan ng mga civil engineer. Mhm, mhm. Opo. Ito po kasi ay nabanggit ko na kay Secretary Bonoan nung aming mapag-usapan yung Cannon Road sa aming panayam. Na-report nga na ating tinanggap. Nangako naman siya na ito'y aalamin niya. Kayo ho ba, hindi niyo ho nakakaharap dyan minsan sa Baguio si Secretary Bonoan para sabihan sa kanya na mismo suriin niya itong overpriced project na ito? Last year ho, pinuntahan ko siya. I think that was first quarter or second quarter of last year. Nakipag-meet po ako sa kanyang opisina at binanggit ko po yan sa kanya. Tapos, nagkaroon noon, bigla ho siguro mga after a few months, several months, bigla hong nagkaroon ng announcement na wala na hong rock netting na gagawin. Pero during that time na nagkaroon ng announcement, tuloy-tuloy pa rin naman yung rock netting. Ngayon nga ho, ongoing yung rock netting ho dyan sa Quezon Road. Saan po nanggagaling ang appropriations nito, Mayor, sa pagkakaalam po ninyo? Yung kanya pong pinanggagalingan na pondo. Kasi nga dati pa ho merong pang proposal nga to rehabilitate the entire Cannon Road Oo. Sa inyo pong impormasyon, saan po galing ang perang ginagasta dyan sa rock netting na yan? Ito po hindi ko na rin po alam Alam mo, dahil sa frustration ko, certain, Mm-mm. ayaw ko na rin kasi ma-frustrate lang po ako. Opo. Kaya siguro nasa gaan na rin siguro po ng DPWA Mhm. o kaya sa mga savings nila. Mm-mm. Pero ang nag-approve naman po ng mga projects, certain diretsuhan na lang po tayo. Sino mo ba namimili ng mga district engineer at mga regional director ng DPWA? Siguro kayo mismo nakakausap niyo yung mga ibang mga
mga governors at mayors, sino talaga namimili po dyan? Hindi naman ho yung secretary ng DPWH na namimili dyan. Kaya, sino kasabwat niyan? Sino nag-a-approve ng mga projects? Ako mismo nakita ko. Ako, testigo ako mismo, personal knowledge ko, nakita ko nilalabas yung project ng DPWH, tapos ang nag-a-approve. Politiko nag-a-approve. Gulat nga ako, bakit sila nag-a-approve? Alam ko, di ba? Trabaho nila Trabaho nila gumawa ng batas. Bakit sila nag-a-approve? Bakit humihingi ng approval yung district engineer doon sa Congress?